po sa Panginoon na makapangyarihan. Diyos na mabuti. Diyos na mabuti na may gawa ng lahat ng bagay. Come on! Let's praise the name of the Lord. Hallelujah! Everybody shout, Amen! Amen! Manalangin po tayo sa Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa araw na ito, Lord God. Narating namin, Panginoon, ang araw ng linggo dahil iningatan mo kami sa loob ng 6 na araw, Lord God. We thank you for your grace, for your mercy, Lord God. Hallelujah, for your protection, for your provisions, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Kulang aming mga salita, Panginoon. But still, Lord, gusto naming itaas ang pangalan mo sa mga oras na ito, Lord God. Maluwalhati ka, O Diyos, sa lahat ng aming gagawing papurit pagsamba sa iyo. Tanggapin mo ito sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Okay, pakitingnan niya po yung katabi natin. Humihinga naman po, no? Hallelujah! Humihinga ba? Buhay naman! Nagising ng may kalakasan. No? At every morning po ba, tinatanong niyo po ba yung mga sarili niyo kung ano ba yung purpose ko? Bakit ako nagising ulit? No? Marami kasing natulog, hindi na nagising, no? Kaya sabi nila, mas mainam na walang tulog kaysa walang gising. Ay, okay? Huwag na matulog. Basta may gising. Okay? So, isa sa mga purpose, so marami tayong purpose sa buhay. Okay? Naniniwala po ba tayo doon? Comment amen po dyan sa mga nasa online, no? Isa sa mga purpose po natin kung bakit po tayo hanggang ngayon ay buhay pa. No? Eh dahil tayo ay magpupuri sa Panginoon. Mahina. Grabe. Alam nyo po yung pagbinigyan po tayo ng regalo, ganyan po ba yung reaction ninyo? Paano po ba yung pasasalamat natin sa Panginoon? Siyempre, masaya. Patingin nga po ng mga masaya. Woo! Okay. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, humanda ka, kapatid. Humanda ka, kapatid. Sasayaw tayo sa umagang ito. Sa mga nasa online po, sabayan nyo po kami sa pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Palakpak sa Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! We thank you, Lord God. Hey, 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 hey. Come on, let's clap our hands to the Lord. We worship you, Lord God. Hey, hey. I'm alive. Jesus saved my life. He opened up my I eyes. can see clearly now. I can see clearly now.
Lord God. Hallelujah. Hey, 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 hey. Hallelujah. Everybody, give it up for Jesus. glory. Give him glory, for he has redeemed Come on. us. Everybody, give it up for Jesus. Hey, Praise hey, his hey, name. Everybody, give it up for Jesus. Give him glory. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody, give him For up the for last time, let's declare. Praise his Let's dance to the Lord. Everybody, give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise his Hallelujah. Give the glory to Jesus. We lift you high, Lord. Come on. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Father God. Sige, patuloy pa tayong magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Hey! Palakpak natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sabay-sabay tayo. Hey! Let's sing. Searching the world, the lost will be found. Freedom will live, that's what we cry out. Carry the Carry cross. the cross, you died and rose again. My God, I only ever give my all. You sent the Son from heaven to earth. You delivered us all, it's eternally heard. I search for truth. And all I found was you. My God. I only ever give my all. Jesus. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Oh, 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 our praise and all we are today. Take it all. Take it all. You sent your son. You sent your Son from heaven to earth. Delivered us all. It's eternally heard. I search for I searched truth. for truth, and all I found was you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa. Whoa, our praise and all we are Take it today. all. Take it all. Take it Jesus. all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Running to the one who heals the blind. Following the shining Following light. the shining light. In your hands of power to save the world. Running to the one. Come on, let's go. Running to the one who heals the blind. Following the shining light. In your hands of power to save the world. Hey, hey. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise and all we are Take it today. all. Take it all. Take it Jesus. all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise and all we Come are on. today. Hey, hey. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Take it all. Woo!
Panginoon. Kailanman hindi ka nagbago, O Diyos. Hallelujah. Patuloy mong pinapakilala na ikaw ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay sa aming mga buhay, Lord. We thank you, Lord God. Dakila ka, Panginoon. Patuloy at hindi kami magsasawa, Panginoon, na magpasalamat, Lord, sa lahat ng bagay na ginagawa mo at gagawin pa, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Sige po, patuloy nating itaas ang pangalan ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Diyos na dakila at makapangyarihan. Oh, we worship you, Lord. Dakila ka, O Diyos, makapangyarihan. Salamat aming Diyos sa dakila. Yes, worship you. God of my youth, I remember your call on my life took me over.
my soul, and forget not all His benefits. Isang malakas na palakpak para sa Hari ng mga hari, sa Diyos na pinagkakautangan natin ng lakas, ng buhay. Hallelujah! Glory! Tapigin mo yung katabi mo bago ka umupo. Sabihin mo, you look great today. Praise God. Amen. Praise the Lord. Ako na po tayo mga kapatid. Praise God, praise God, praise God. Salamat sa ating Diyos. Hallelujah. Sa umaga pong ito, ay meron po tayong tagapagsalita. Siya po ay matagal nating hindi nakasama kasi nga po may pandemic. Ano po, hindi po makapag-travel. Hindi po siya makapunta rito. Tayo naman hindi makarating po sa kanya sa Infanta, Quezon. At very timely ang pagpunta po niya kasi po mga kapatid, kailan lang po, nabalitaan niyo po ba mga kapatid na si Jason at si Moira naghiwalay? Baka hindi niyo alam. Mga believer po yan. Ano po, kailan lang ay si Sas ay pinataya ng ilaw, ng shutdown lahat ng ilaw doon sa pinagsasalitaan niya. No? Ang alam ko, siya po ay mag-speaker sa isang graduation. Apo, no, malala ang simbahan ngayon, ano? Malala, ano? Hallelujah. Ano kaya tingin itong mga kapatid natin na to? Hallelujah. Dapat po mga kapatid, tanggapin natin ang lahat. Can you say amen? Sabihin mo sa katabi mo, kaya nga tanggap na tanggap kita eh. Ano po? Kahit sino ka pa, kahit ano ka, tanggapin natin. Kasi nga po, tayo tinanggap ni Lord eh. Can you say amen to that? Ako nga po, lasinggero, drug dependent, babaero, wasak-wasak ang buhay ko, ay natanggap ako ng Panginoon. At tinanggap din po ako ng iglesia. Kaya nga po, inakap ako ng simbahan ng Panginoon. Kaya po, kita nyo po, after how many long years, hanggang 32 years na po ako nag-serve kay Lord, hanggang ngayon po, ano po, hanggang kamatayan at pagbabalik ng Panginoon. Can you say amen to that? Kailangan ang simbahan ay mayroong mga matatandang mapakinggan. Matatanda, sobra naman. Ano po? Ibig sabihin lamang po ay panahon na para ang simbahan ay makinig sa mga may edad, sa mga matanda. Yun ang sabi ng Bible eh, matanda na simbahan. Ano po? Bago po natin gawin ang lahat, hallelujah, marami po tayong gagawin mamayang hapon, after the service. Sa umaga pong ito, hallelujah, tawagin po natin ang lingkod ng Panginoon ng lead pastor ng Kasi Infanta, Quezon. He is 66 years old, mukha lang 65, Pastor Lito Doron. Palakpakan natin si Lord. Somebody shout, Amen! Praise the Lord. Maraming salamat na Bishop Bob. At kahit tayo po ay, sabi ni Bishop Bob, may edad na, pero young at heart. Amen! Kaya mga kapatid ay, I am requesting everyone, kahit huwag na tayong tumayo, just a short while na tayo po pumikit, buksan po natin ating puso sa isang panalangin. Very short message lang tayo dahil mayroong ating standing policies, 30 minutes minimum, at 45 minutes maximum. Kaya pati yung aking pagtuturo ay aking short, brief, and concise hanggang umaga. Amen! Hallelujah! Kaya mga kapatid, pumikit po tayo. Lord, thank you very much sa panibagong buhay. Na kami ay gumising pa, Panginoon, binigyan mo kami ng buhay pa, Panginoon. Humihinga, Panginoon. Thank you, Lord, for all the bountiful blessings. Thank you, Lord, for the health protections, Panginoon. Thank you for everything. Himingi ako may Panginoon ng dagdag na wisdom, Panginoon, upang maunawaan pa ang aming paliwanag ng iyong salita, Panginoon. We welcome your Holy Spirit beyond us. In Jesus' name, Amen. Ang aking pong tema ngayon, mga kapatid, ang tema ko po ngayon ay care of your church. Pagpapahalaga sa iyong iglesia. Amen. Dahil marami tayo na mga kapatiran na tayo lamang ay Kristiyano pag linggo. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo lamang ay Kristiyano pag linggo. At kami mga pastors, kami mga nangangaral sa salita ng Diyos, gusto ko iparating sa inyo, prangkahang salita. Kami mga pastor ay hindi pumunta rito
upang mag-entertain sa inyo. Hindi kami mga artista. Amen. We are here to preach the gospel or scriptures. Ulitin ko po, hindi pumunta ang mga pastors dito para i-entertain kayo. Tayo po ay nandito ngayon upang ating pag-aralan ang salita ng Diyos para sa ating kaligtasan sa ating kaluluwa. Amen! Amen! Amen. Kailangan buhay tayo mga kapatid. Kasi kami mga pastor ay pinaghirapan po namin mag-prepare ng sermon upang kami ay maging kasangkapan ng magdagan ang iyong kalaman tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya aking binabanggit na hindi kami entertainer, kami po ay ginagamit ng Diyos, ininstrumento ng Diyos upang ihayag ang salita ng Diyos para sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya kung ang ating titingnan po mga kapatid, tamang-tama yung ating topic mga kapatid. Care of your church. Pangangalaga sa iyong iglesia. Tandaan po natin, hindi lamang ang pastors, hindi lamang ang mga leader ng local church ang nangangalaga ng church. Tayong lahat na kasapi ng Kasi Mother Church, tayo ay mayroong responsibilidad, mayroong obligasyon na ating alagaan ang ating local church. Ano yung pag-alaga? Kailangan ay ilagay mo sa iyong sarili na you are a part of the spiritual family. Na mayroon kang responsibilidad. Hindi lamang ang local church, kung hindi alagaan po natin ang ating sarili at ang ating kapwa mananampalataya. Amen! Hallelujah! Bilisan natin. Endeavoring ang ating Bible passage, endeavoring to keep the unity of the Spirit and the bond of peace. Ating pong itagalog kasi baka di maintindihan ng iba, sayang ang ating pagod. Amen. Sinabi ni Apostol Pablo, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Amen. Pag sumakita natin na manatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamagitan ng buklod na kapayapaan, sa pamagitan ng ating banal na Espiritu na gabay at patnubay sa atin. Amen. Unity and oneness through the Holy Spirit assured us the fulfillment of progressive church or congregation. Sa pamagitan po ng ating tunay na panampalataya, puro totoong panampalataya, pamagitan ng gabay at patnubay ng banal na Espiritu, ito po ay magkaroon ng bunga na masagana o pagresibong iglesia na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ang hirap mag-akay mga kapatid. Para tayong humihila ng kalabaw na 11 ang paa. Pag ang ating pinag-usapan natin ay Bible study, maraming dahilan. Pero pag ang ating usapan ay mag-imbita dahil birthday ko, hindi pa ako tapos, marami na. Pastor, saan yun? Anong oras yun? Amen. Bakit ganun kahirap tayo na ating alagaan ang ating kaluluwa? Bakit kahirap? Tumatanda ang pastor. Kami po mga pastor, pag wala kaming makita, pag walang magsimba, masakit po sa amin kasi kami po tag-alaga ng inyong kaluluwa. Amen. Hallelujah. Before I will proceed to my very topic mga kapatid, akin mo nang linawin para maunawaan po natin. What is congregation? Ating short, ang congregation po ay it is the synonym of church. O yung parang itong church natin. Pero pag sinabing congregation, tayo po yung mga mananampalataya. Tayong lahat nandito ngayon. We are part of the congregation. Body of Christ. Tayo po ay kapamilya ng ating Panginoon Diyos. Amen. Assembly of persons for the religious worship. Itong ating ginagawa ay assembly of persons sa ating religious worship of spiritual body, mga kapatid. This is a mystical union of all Christians nor believers into spiritual body of Jesus Christ as their head. Amen. Ating Tagalog, ito ang pagkakaisa ng mga Kristiyano o mananampalataya bilang spiritual na katawan ni Kristo bilang kanilang ulo. Ating ipaliwanag itong building. However, the church building is a Christian house worship, a building where religious services take place. Itong ating simbahan ito.
Ang simbahan po na ito ay hindi po ito simbahan ni Bishop Bob. Simbahan po natin ito lahat. Ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa ating lahat. Mayroon tayong responsibilidad sa simbahan ito. Halimbawa, ako natutuwa nga po ako. Andito ba si Sister Betty? Natuwa po ako na somebody who is our sister na nag-offer dito sa church na ito upang gamitin para sa ating kaligtasan. Amen! Kung wala siya rito, mga kapatid, ay ang balita ko kung ako ay nagkakabali, ito'y ibinibinta sa atin. Ibinibinta sa atin ang church na ito. Ano ba ito? Pero ang kasi church ay mahirap. Di tayo mayaman. Pero alam ko, God will provide our needs. Amen! Alam po natin. Bigyan ko kayo ng example. Sa San Pablo City, isang matandang pastor, balik sa akin, 75 years old. Ang sabi niya, kung bago ako mamatay, pastor, magkaroon ako ng simbahan sa sarili. Mayroon siyang lupa na 26 square meters. At 226 square meters. Sabi niya, kailangan magtayo ako ng church. Ano kaya maganda? Sabi ko, magtayo ka, Pastor Pabling, ng mga poste ng simbahan mo. Yung mga poste, magtayo ka. Pag hindi ka magtayo, mag-umpisa, walang makaalaala o mag-isip na kasabi mo na tulungan ka na matayo ang church. So, ang ginawa, naglagay siya ng mga poste. 11 poste. 11. After that, dineclare niya sa mga congregation na magpagawa tayo ng sariling church. Kasi ang pag-uupa po ay malaking problema. Amen. Sa tulong ng Diyos, sa tulong ng mga membro sa abroad, sa tulong ng mga kapatiran, nagkaroon sila ng box na para lagyan ng donation. Mga kapatid, umabot 1.8 million ang financial donations. Napagawa niyang church before he died. Kaya po sabi ko nga po kay Bishop Bob at kay Pastor Dan, sabi ko, magawa tayo ng box para donation natin para ang church na ito ay mabili ng Kingdom Harvest Apostolic Church. Amen! Ako bilang pastor, hindi ako mayaman kasi ang nagka-problema na ako ngayon dahil ang aking pension ay may automatic deduction ng 32,000 eh. But God provides my needs. Ang upa ko sa church, ang anak ko ang nag-take over. 7,000 siya nag-take over. Papa, wag mong bitiwan ang church, ako mag-take over. Sarita. Gawin po natin ito. Bilang isang example. Positive ritual. Ako mismo ngayon, magbigay ako ng 1,000 para sa ating church na ito na mabili natin. Amen. Gawin ko halimbawa ang aking sarili. Panggasolina ko po ito. Pero I can sacrifice. Ibigay ko sa ating tusirir ang 1,000 ito para umpisahan natin na magkaisa tayo, magbigay ng tithings para ating mapag-arian ang church na ito. Maging atin ang church na ito. Pangit ang mother church na walang simbahang sarili. Amen! Isang malakas na palakpak sa Panginoon Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, sa pangalaga sa iyong iglesia o simbahan o bahay-simbahan, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisa. Hindi natin ma-establish ang church na ito kung hindi tayo nagkakaisa. Amen! Dapat wag nating iasa sa pastor lang. Dapat ating pagtulungan, magkaisa tayo upang maitayo po natin paging atin ito, simbahan ito na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Amen. According to Ephesians 5:3, accept Christ as the Savior of the church. Tanggapin daw natin si Kristo na siya ang Diyos sa simbahan ito, nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Amen. Importante sa atin ang kaligtasan ng ating puso. Dapat ang ating panampalataya, dapat involve ang ating puso. Dapat ang ating panampalataya nang gagaling sa kaibuturan ng ating puso, hindi isang nguso. Amen. Hallelujah. Sabi nga ni Bishop Bukway na, siya ay pinakamasamang tao, pero tinanggap siya ng Diyos. Mas masama ako kay Bishop Bob because I killed 34 people. Nung ako sa servisyo ko, I killed 34 people. Alam ko kasi nilista ko,
pinanalangin ko sa malaking krus nung ako lipat ko sa kanya. But why God touch me? Why God uses me? Dahil ang ating Diyos ay mapagmahal. Amen. He is a great transformer. Kailangan mga kapatid, tanggapin natin. Pag tinanggap natin, maging totoo tayong Kristiyano. Maging totoo tayong Kristiyano. Huwag tayo magpakunwari. Ang sabi naman ng Corinthians 12:13 and 14 says, be a part of the church through baptism of the Holy Spirit. Kailangan tayo para lumago, dapat baptize tayo ng Holy Spirit. Additionally, if we will read Hebrew 10:25, it says, God has mandated corporate worship in church. Inuutos, inaatasan ng Diyos na tayong lahat ay magpuri sa Diyos sa lugar na ito. Amen. Kanina, nagpuri tayo. Huwag tayong mahiya na magsayaw, sumigaw, dahil ang ating pinupuri ang ating Diyos. Amen. Ako, pag ako'y magpuri, buong puso ko ibinibigay ko sa Diyos dahil ang buhay ko nanggagaling sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ito'y utos ng ating Panginoon Diyos. Mahirap yung magbabilis, ano? Above all, to serve the purpose and to fulfill the desires of God, higit sa lahat, upang maihatid natin ang layunin ng Diyos, pairanin po natin ang great commandments of God. What is great commandment of God? Ano ba ang great commandments of God? Ating basahin sa Biblia. To love God with all of your heart. Mahalin natin ang Diyos. Pastora, wala pa oras? Mahalin natin ang Diyos. To love God with all of your heart. Ating mabasa sa Matthew 22:34-36. Mahalin natin ang Diyos ng may katotohanan. Mahalin natin ang Diyos ng purong pag-ibig. Mahalin natin ang Diyos na tunay na pag-ibig. Amen. Huwag yung atin lang mahalin paglinggo. Lahat ng minuto, lahat ng sikat, oras, mahalin po natin ang ating Panginoon Diyos. Kailangan magkaroon tayong purong pagmamahal sa Diyos at tunay na pagmahal sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa kapanampalataya, tungkulin po nating lahat ng pangalagaan ang pagkakaisa ng ating iglesia. Tungkulin natin lahat. Bata, matanda, maganda, pangit. Bilang kasapi ng local church na ito, we have the responsibility na ating pagtulungan ang local church na ito. Ating pagtulungan na lumago ang mga tupa ng kanilang mga panampalataya sa church na ito. Huwag kayo umasa sa pastors lang. Mismo kayo ang mag-decisions, kayo ang magpasya na kailangan maging seryoso ang aking pakipag-ugnayan, ang aking pakipagrelasyon sa Panginoon Diyos. Amen. Tayo magpasya mga kapatid, hinahangad ng Panginoon Diyos na maranasan natin ang magkapamilya. Nais ng Diyos na maranasan natin ang pagmamahalan bilang pamilya espiritual. Amen. At pagiging isa at pagkakasundo sa isang layunin, isang Diyos at isang panampalataya. Ang ating pangunahing modelo natin ay ang sistema ay Santissima Trinidad. Ang ating modelo sa ating pagpalakad ng ating church ay Santissima Trinidad. Ano yung ibig sabihin? Trinity. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu. Sila'y iisa. Amen. Yun ang ating modelo. Dapat tayo ay magkaisa. Magkaisa tayo mga kapatid. Dahil ito ang nais ng ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin, walang bagay sa lupa ang mas mahalaga sa Diyos ay kaysa kanyang iglesia. Amen. Mahalaga sa Diyos ang iglesia. Dahil ito ang instrumento, itong ginamit niya upang makamtan natin ang kaligtasan, upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan, upang masumpungan natin ang kaharian ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, inaatasan tayo ng Diyos na gawin natin ang lahat na may taguyod ang pagkasundo sa ating pamilya, iglesia. Amen. We will do our best na dapat may taguyod po natin ang ating iglesia. Ang iglesia nito, lalo na ang ating mother church. Amen. Igalang po natin ang ating mga pastors. Igalang po natin ang mga leader ng ating local church.
Paano, Pastor? To accomplish the desires of Jesus, we shall work together every day. Para ma-accomplish natin, we shall work together every day. Kailangan araw-araw ay kasama natin ang Diyos sa paggagawa tungkol sa ating kaluluwa, tungkol sa ating iglesia. Araw-araw tayong Kristiyano. Amen. Araw-araw Kristiyano po tayo. We must be a daily Christians. We should seek the guidance of the Holy Spirit on our daily activities. Dapat hingin natin ang gabay patnubay ng banal na Espiritu. And we will support our pastors and church leaders na in managing the local church and congregation in general. Dapat mga kapatid ay magkaisa tayo. Suportahan po natin ang ating mga pastors at ating mga leaders ng church para lumago ang ating simbahan at ating kongregasyon. Mga kapatid sa panampalataya, suportahan ninyo ang inyong mga pastors at mga pinuno. Itanim sa inyong isipan, walang mga perpektong pinuno. Walang perpektong pinuno. We are not a perfect, we are not Christ. We are not holy. Subalit, ibinigay ng Diyos sa inyong mga leader ang responsibilidad at otoridad. It is God who give us right authority na mamumuno sa inyo upang alagaan ang inyong pagkakaluwa, ang inyong mga kaluluwa. Kailangan ay panatilihin natin ang pagkakaisa sa iglesia na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen. Malinaw sinabi sa Biblia kung paano tayo makitungo sa mga mamuno, maglilingkod sa atin. Ang sabi ng Biblia, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo. Yung po nangyari sa akin yun. I have trained 4 pastors sa Impanta. Sinabi ko kay Bishop Babian. Kasi gusto ko na matulungan ako doon. Mga kapatid, ayaw magpasakop ng mga pastors. Dahil ang sabi nila, magaling na sila. Sinubukan ko ng habang panahon, hindi sila magaling, hindi sila nakatulong, kung hindi nakabagsak pa ng simbahan. So what I did, for God's glory, tinanggal ko silang lahat. Amen! Kailangan bilang senior pastors, nag-establish ng church, pangalagaan mo yung iglesia na pinaghirapan mo para sa mga kaluluwa ng iyong kasanasakupan at para sa kalutian ng Panginoon Diyos. Lahat tanggal. Isa lang ang naiwan na pastor natin ngayon. Dahil ayaw ko silang maging dahilan pa sa pagka-laglag ng ibang mananampalataya. Tandaan po natin, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, sapagkat sila ay ang mga pastor po at sila ay matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa. Kami ang nagbantay ng inyong kaluluwa. May panagutan po kami. May panagutan ang mga pastors. Dahil sabi nga ng 1 Pedro 2.5, ang mga pastor ay tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ito sabi po ni Apostol Pablo. Kami po ay pagkatangalaga ng inyong kaluluwa. May panagutan kami sa Diyos. Dapat alam nating lahat na mga pastor o mga lingkod ng Diyos ay may panagutan sa Panginoon Diyos. Being a responsible ambassador of God, they have the liability to God. Hayaang gampanan nila na may kagalakan, hindi may hapis ang upang ito'y maging kapakinabangan sa inyong mga kaluluwa. Amen. Dapat maglingkod kami ng may kagalakan, hindi hapis. Marami tayong problema. Forget the problems. Dahil kung ang ating problema ay malaking problema natin, mas malaki ang ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Mga kapatid sa panampalataya, itanim sa ating isipan at puso, ang mga pastor ay malaking panagutan sa Panginoon Diyos. Isang araw, magbibigay sulit ang mga pastor sa Panginoon Diyos. Magbibigay sulit kami kung gaano ba kami kahusay na binabantayan ang inyong kaluluwa. Amen. Dahil ang mga pastors ay may panagutan magbantay sa inyong lahat. Amen. Ngayon, may banggitin lang po ako. Ilang minuto na, pastora? May banggitin lang po ako. Mayroon naman mga pastors na hindi tunay, totoo na pastors. Ako ay can attest maraming pastors na hindi nakatulong. Maraming pastors na makasalanan. Maraming pastors, hindi totoong pastors. Kaya ako marami akong kaaway sa Quezon eh. Kasi ako pangulo ng pastors doon eh.
ang mga pastor tinitira ko dahil ang akala ninyo ang Diyos nyo si Kristo, pero dahil ginagawa nyo ang kalakal ang salita ng Diyos, ang Diyos nyo ay ang pira, mga makasalanan kayo. Amen. Kaya kaya kong sabihin ito. Bakit? Dahil hindi ko ito nagawa. Maraming pastor sa akin, babae, pastora pa, advice sa akin, Pastor, bakit hindi ka mag-akay ng mga mayaman para kumita ka? Sabi ko, hindi ko kailangan ang pira dahil ang Diyos ko ay maraming pira. Amen! Kailangan pag pastor tayo ay malinis. Kaya nga umalis ako sa una kong sinamahan. Hindi ko nabanggitin ang pangalan. Silang unang pahala sa akin ng pastoral. Mga pastor. Iniwanan ko dahil pag may meeting sa Manila, ang pinag-usapan ay puro pera. Nagmumura yung aming head. Pag kulang ang bigay ng mga pastor, puro irap ang pinag-usapan. Umalis ako, nag-file pa ako ng irrevocable resignation. Dahil ayaw ko madamay at magkasala. Pangalawang sinamahan ko, ganun din. Puro din pera, dinagdagan pang babaero. Tinanggal ko rin. Alam ni Bishop Bob yun. Hanggang dumating ang panahon, tatagpuan ko si Apostle Bob Ampuan. Nakasing pugi ko. Amen. Sumama ako sa kanya dahil nakitaan ko po siya. He is a good leader. Hindi yun sa aking experience bilang a good leader, bilang a kernel. Kung hindi, igalang ang haba, taas ang galang ko kay Bob Ampuan dahil si Bob Ampuan po ay kagalang-galang na ating pinuno sa ating kongregasyon. Amen. Suportahan po natin. Kung may mga pastors na, dapat ang mga pastors, kung mayroong kayong nakita na mali ng ating congregation leaders, makipag-usap kayo. Huwag kayong lumayas na walang paalam. Makipag-usap kayo. Pag-usapan natin ang lahat ng problema sa simbahang ito. Amen! Hallelujah. Kaya ka nagsalita ako ng ganyan, maraming pastors na mga ginagawang kalakal ang salita ng Diyos. Amen. Yun ang ayaw ko sa kanila. Mga kapatid, teach yourselves to love God. Turuan po ninyo yung puso, ang inyong sarili na mahalin ang Diyos, na mahalin ang local church na pinagkatiwala sa atin. Christians nor believers, we must be yielding souls for God. Dapat daw, bilang mga Kristiyano o mananampalataya, dapat nagbubunga tayo ng mga kaluluwa para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Amen. Dapat ang bawat membro ay dapat may akay. Halimbawa, bigyan ko example, ang iyong pamilya, yung direct family members, ikaw ay nagsimba para maligtas ka. Dalhin mo yung asawa mo na matigas ang ulo. Dalhin mo yung mga anak mo na matigas ang ulo. Ipaglaban mo si Kristo. Amen! Pag sabi ng asawa, huwag mo sipingan. Pilitin mo na maakay mo ang iyong pamilya. Dahil pagdating ng panahon, kung sa langit ka, ang pamilya mo sa impyerno, gaano ba kasakit yun? Amen! Ipaglaban natin si Kristo. Dapat ang lahat ng kasapi ng local church ay maging fruitful and productive. Dapat hindi lamang ang pastors o leaders of iglesia ang mamunga. Dapat bawat kasapi ay mamunga dahil upang makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Amen. Tapos na po ako. Grabe, hingal ko eh. Ang bilis eh. Ngayon, akin pong i-request ang ating mga music ministry na ating awitin po natin ang tanging alay ko sa aking Ama. Ialay po natin ang ating sarili sa Diyos. Loobin po natin na ang ating puso ay maging banal na tahanan ng Panginoon Diyos. I would like to request our music ministry na ating awitin ang awit na ito ng ating buhay ay ating ialay sa ating Panginoon Diyos. Magkaroon tayo ng katotohanan, magkaroon tayo ng tunay na panampalataya sa Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong awitin. Hallelujah, Lord Jesus. Ang ating inaawitan ay ang Diyos, hindi tao po. Kaya dapat ating awitin nang nagmumula sa ating puso. Amen! Amen! Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus.
Hallelujah, Lord Jesus. We worship you